May mga araw na pakiramdam ni Ara ay malulunod siya. Hindi sa tubig, kundi sa mga folder na nagkalat sa kanyang mesa, sa walang tigil na pagring ng telepono, at sa mga hikbi ng mga taong umaasa sa kanya. Ito ang isa sa mga araw na yon. Ang hangin sa loob ng public attorney's office ay siksik sa amoy ng lumang papel at desperasyon. Bawat espasyo ay puno. Mga taong nakatayo sa gilid, mga batang umiiyak sa sahig, at mga abogadong tulad niya na pilit pinagkakasya ang sarili sa masisikip na cubicle. Napatingin si Ara sa mantsa ng kape sa folder na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Tuyo na ito at kulay kalawang. Katulad ng sistema ng hustisya na kanyang pinaglilingkuran, katulad ng pag-asa na dati niyang naramdaman para sa kanyang trabaho. Isang dekada na siyang public attorney. At sa 10 taon na yon, natutunan niya ang isang mapait na katotohanan. Ang katarungan ay hindi bulag. Ito ay may paborito. At madalas, hindi ito pumapanig sa mga kliyente niya. Attorney Reyes. Iinangat ni Ara ang kanyang tingin. Si Attorney Mendez, ang kanilang hepe, ay may hawak na isa na namang folder. Isang manipis at kulay kaping folder na mukhang simple lang. Pero alam ni Ara na walang kasong simple. Bawat folder ay naglalaman ng isang buhay na nawasak. Bago to, galing sa Presinto 2, sabi ni Attorney Mendez, at inilapag ang folder sa nag-iisang maliit na espasyo sa mesa ni Ara. Mukhang prangkang kaso lang, carnapping, ang suspect, bata. Napakunot ang noo ni Ara. Gaano ka bata, sir? 10. Napabuga ng hangin si Ara. 10. 10 taong gulang. Dapat ay naglalaro lang ang mga batang ganoon, hindi nasasangkot sa krimen. Lucas Martinez, 10 years old. Basa ni Ara sa pangalan na nakasulat sa labas ng folder. Napailing na lang siya sa kanyang isipan. Isa na namang bangungot. Maya-maya pa ipinatawag na niya ang ina ng bata. Isang babaeng payat, mukhang mas matanda sa kanyang edad, at may mga matang namumugto sa kaiiyak, ang pumasok sa kanyang cubicle, si Aling Nita. Attorney, kayo po ba si Attorney Reyes? Tanong ng babae. Ang boses ay nanginginig. Tumango si Ara at itinuro ang upuan sa harap niya. Maupo ho kayo, ma'am. Ako nga po. Umupo si Aling Nita at sa pag-upo niya ay tila sabay-sabay na bumuhos ang lahat ng luhang kanyang pinipigilan. Nanginginig ang kanyang mga balikat habang nagsasalita. Attorney, tulungan niyo po kami. Inosente po ang anak ko. Hindi po magnanakaw ang anak ko. Si Lucas. Kumuha si Ara ng tissue mula sa kahon sa kanyang mesa at iniabot ito sa ginang. Ginawa niya ito ng may ensayadong galaw, walang emosyon. Sanay na siya sa mga ganitong eksena. Lahat ng ina ay nagsasabing inosente ang kanilang anak. Naiintindihan ko po, sabi ni Ara sa kalmadong boses. Maari niyo po bang ikwento sa akin ang buong nangyari? Sa pagitan ng mga hikbi, ikinuwento ni Aling Nita ang lahat. Naglalaro lang daw si Lucas at ang 6 na taong gulang niyang kapatid na babae malapit sa isang nakaparadang kotse. May lumapit daw na lalaki. Pilit na binuksan ang kotse at tinangkang isama ang kapatid ni Lucas. Sinubukan lang pong iligtas ni Lucas ang kapatid niya, attorney. Itinulak niya po yung lalaki palayo sa kapatid niya. Pero tumakbo po yung masamang loob at sakto namang dumating ang mga pulis. Si Lucas po ang dinampot nila. Tumango-tango lang si Ara habang pinapakinggan ang kwento. Isang pamilyar na naratibo, isang kwento ng pagiging nasa maling lugar sa maling oras. Ngunit ang mga kwento ay hindi sapat sa korte. Ang kailangan niya ay ebidensya. Salamat po sa kwento, Aling Nita. Pag-aaralan ko po ang kaso. Tatawagan ko na lang po kayo. Napatitig sa kanya ang ginang. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Salamat po, attorney. Malaki po ang tiwala namin sa inyo. Ngumiti lang si Ara ng isang pilit ng ngiti. Pag-asa. Iyan ang pinakamapanganib na bagay
na maibibigay niya sa mga taong ito. Dahil madalas, ang pag-asa ay nauuwi lang sa mas matinding kabiguan. Nang makaalis si Aling Nita, binuksan ni Ara ang folder. Binasa niya ang police report, ang salaysay ng mga testigo. At ang lahat ng yon ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang testigo ang nagsabing nakita niya mismo si Lucas na binabasag ang bintana ng kotse. Ang may-ari ng kotse ay nagsabing nawawala ang kanyang cellphone na naiwan sa loob. At si Lucas? Natagpuan siya ng mga pulis na nagtatago sa isang eskinita malapit sa lugar ng krimen. Napabuntong hininga si Ara, kitang-kita na. Isang batang kalye na napilitang gumawa ng masama. Ganito naman palagi ang kwento sa mga lugar na tulad ng sa kanila. Ang hirap ay nagtutulak sa mga tao na gawin ang hindi dapat. Isinara niya ang folder. Mukhang tama nga si Attorney Mendez. Prangkang kaso lang ito. Isang katok sa manipis na pader ng kanyang cubicle ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang lalaking matangkad at may maayos na tindig ang nakatayo roon. Nakapolo shirt ito na may tatak ng pulisya. Malinis ang gupit at mukhang preskong-presko sa gitna ng mainit at siksikang opisina. Attorney Reyes, tanong ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at may diin ng awtoridad. Ako nga, sagot ni Ara. Hindi inaalis ang tingin sa mga papel sa kanyang mesa. Detective Marco de la Cruz, ako ang may hawak sa kaso ni Lucas Martinez. Sa wakas ay inangat ni Ara ang kanyang tingin. Nakipagtitigan siya sa detective. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong bagay na nakikita niya sa lahat ng pulis na nakakatrabaho niya. Isang katiyakan na sila ang tama at siya, bilang abogado ng suspect, ay kalaban. Okay, simpleng sagot ni Ara. Lumapit si Detective de la Cruz, isinandal ang isang kamay sa pader ng cubicle. Ang kilos na yon ay tila nagpapakita ng pagmamay-ari sa espasyo, isang bagay na ikinainis ni Ara. Nandito lang ako para siguraduhin na nasa iisang pahina tayo, attorney. Malinaw ang kaso. May testigo tayo. May ebidensya. Open and shut case. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang ulo. Ang paraan ng pagsasalita nito ay tila minamaliit ang kanyang trabaho na para bang isa na lang siyang formalidad na kailangang daanan. Detective, sabi ni Ara. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses kahit pa humihigpit ang hawak niya sa kanyang ballpen. Trabaho kong pag-aralan ng kaso at siguraduhin na lahat ng karapatan ng kliyente ko ay napoprotektahan. Hindi ako basta-basta tumatanggap ng konklusyon ng iba. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Marco. Isang ngising lalong nagpainis kay Ara. Of course, I'm just saying. Huwag na nating pahirapan ang lahat. Malinaw ang ebidensya. Just do your job. Pagkasabi noon, tumalikod na si Detective de la Cruz at naglakad paalis na para bang pag-aari niya ang mundo. Naiwan si Ara na nakatulala. Naramdaman ang panginginig ng kanyang kamay dahil sa pinigilang galit. Ang kayabangan ng lalaking iyon, ang pagiging kampante. Iyon ang klase ng tao na kinasusuklaman niya sa sistemang ito. Ang mga taong nakatingin lang sa mga numero at report at hindi nakikita ang mga taong nasasagasaan sa proseso. Sa sandaling iyon, ang kaso ni Lucas Martinez ay hindi na lang isang ordinaryong folder sa kanyang mesa. Naging personal na ito. Para kay Detective Marco de la Cruz, ang bawat kaso ay parang isang puzzle at siya ang pinakamagaling sa pagbuo nito. Ang trabaho niya ay simple lang. Kunin ang lahat ng piraso, ebidensya, testimonya, report, at pagtagpi-tagpiin ang mga ito hanggang sa mabuo ang isang malinaw na larawan ng katotohanan, maayos, lohikal, walang puwang para sa emosyon. At ang kaso ni Lucas Martinez, isa ito sa mga pinakamadaling puzzle na hinawakan niya. Lahat ng piraso ay naroon na. Testigo? Meron. Motibo? Kahirapan, malamang. Ang suspect, nahuli malapit sa crime scene. Para kay Marco, tapos na ang laro.
Case closed. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng presinto papunta sa interrogation room, muli niyang sinulyapan ang folder ng kaso. Bawat salita sa report ay kumukumpirma sa kanyang konklusyon. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang pahirapan ni Attorney Reyes ang lahat. Mga public attorney, isip-isip niya. Palaging gustong maging bida sa isang dehadong kwento. Binuksan niya ang pinto ng kwarto. At doon, nawala ang lahat ng teorya at report sa kanyang isipan. Ang inaasahan niyang makita ay isang batang kalye na sanay sa hirap, matigas ang muka at may yabang sa mga mata. Ang inaasahan niya ay isang batang marunong ng magsinungaling. Pero ang nakaupo sa silyang metal sa gitna ng malamig na kwarto ay hindi isang batang kriminal. Isa itong anghel na naputulan ng pakpak. Si Lucas Martinez ay maliit para sa kanyang edad. Nakayuko ito, ang mga maliliit niyang kamay ay magkadaop sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. At sa mga mata ng bata, nakita ni Marco ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Takot. Purong, walang halong takot. Umupo si Marco sa silyang nasa tapat ng bata. Ipinatong ang folder sa mesa sa pagitan nila. Sinubukan niyang ngumiti, isang kilos na hindi natural para sa kanya sa ganitong sitwasyon. Lucas, ako si Detective De La Cruz. Pwede ba tayong mag-usap? Tumangulang ang bata. Ang mga mata nito ay hindi humihiwalay sa mukha ni Marco. Tila sinusubukan nitong basahin kung mapagkakatiwalaan ba siya o hindi. Okay, panimula ni Marco. Binuksan ang folder. Lucas, gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari kanina. Yung totoo lang. Nagsimulang manginig ang labi ng bata. Sir, hindi ko po ninakaw yung kotse. Ganoon ba? Sabi ni Marco, pinanatiling kalmado ang boses. Pero may nakakita sa'yo, Lucas. Nakita ka raw niya na malapit sa kotse. Umiling-iling si Lucas at nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kasi po yung kapatid ko. Si Lira po. Anong meron sa kapatid mo? May lalaki po, sir. Pilit niya pong binubuksan yung pinto ng kotse. Tapos po, nakita niya si Lira. Hinila niya po yung kamay ng kapatid ko. Ang boses ng bata ay nababasag na. Sabi niya po, halika dito. Ang cute mo. Natakot po ako para kay Lira. Nakinig lang si Marco. Isang magandang kwento, isang kwentong pinraktis. Kaya anong ginawa mo? Tanong niya. Itinulak ko po siya. Yung lalaki po, itinulak ko siya palayo sa kapatid ko. Tapos po tumakbo na siya. Paglingon ko, may mga pulis na. Akala po nila, ako yung masama. Bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Lucas. Hindi ito mga peking luha. Ito ang klase ng yak ng isang batang walang kalaban-laban. Isang batang hindi maintindihan ang kalupitan ng mundo. May kung anong kumirot sa dibdib ni Marco. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon. Awa. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang profesional na tindig. Lucas, kung may ibang lalaki doon, bakit walang ibang nakakita sa kanya? Hindi ko po alam. Mabilis po siyang tumakbo. Mapayat po siya tapos may tattoo po siya dito. Itinuro ni Lucas ang kanyang pulsuhan. Pinagmasdan ni Marco ang bata. Sinubukan niyang humanap ng butas sa kwento nito. Isang senyales ng pagsisinungaling. Pero wala siyang makita. Ang bawat salita ay sinasabi ng may kasamang takot at katapatan. Pagkatapos ng ilang tanong pa, tinapos na ni Marco ang interogasyon. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang mesa, hindi maalis sa isip niya ang mukha ni Lucas. Ang mga matang puno ng luha. Ang nanginginig na boses. May mali. Ang larawan sa isip niya, ang puzzle na buo na sana, ay biglang nagkaroon ng isang pirasong hindi tugma. Umupo siya sa kanyang upuan at binuksan ang kanyang computer. Hinanap niya ang CCTV footage mula sa isang tindahan na malapit sa pinangyarihan ng krimen. Mababa ang kalidad ng video at madilim.
Pero pinanood niya pa rin. Nakita niya ang kotse. Nakita niya ang dalawang maliliit na bata na naglalaro sa di kalayuan. Si Lucas at ang kapatid nito. Ilang sandali pa, isang anino ang gumalaw. Mabilis. May isang komosyon malapit sa kotse. At pagkatapos, nakita niya si Lucas na tumatakbo. Sumunod ang pagdating ng patrol car. Lahat ay tugma sa police report. Isinara na sana niya ang video nang may pumukaw sa kanyang atensyon. Sa pinakagilid ng screen, isang anino na tila naiiba. I-prints niya ang pause, ni-rewind. Pinanood niya ulit. Oo, may isa pang tao. Isang anino na mabilis na gumalaw palayo sa eksena. Sa kabilang direksyon kung saan tumakbo si Lucas. Hindi ito napansin sa unang report dahil sa kalabuan ng video. Pinanood niya ng paulit-ulit ang parte na yon. Slow motion. Ang anino. Tumatakbo ito. At bago ito tuluyang mawala sa kuha ng kamera, may ginawa ito. Ikinumpas nito ang kanyang kamay at tila may itinapon ito. Isang maliit na bagay. Napahawak si Marco sa kanyang baba. Anong bagay iyon? May bago ng piraso sa puzzle. At ngayon, nagtataka na siya kung ano ang larawan na mabubuo. Ang pag-asa ay parang hangin. Mahirap hawakan, madaling mawala. Alam ni Ara Reyes yan. Kaya naman, sa kabila ng mga salita ni Aling Nita, sa kabila ng mga mata ni Lucas, sinubukan ni Ara na huwag panghawakan ang pag-asa. Pinilit niyang manatiling profesional. Pinilit niyang tingnan ang kaso ni Lucas bilang isang trabaho lang. Pero hindi niya magawa. May kung anong nagtulak sa kanya na gawin pa, na kumilos pa, na hindi makontento sa simpleng konklusyon na ibinigay sa kanya ng sistema. Baka dahil na rin sa mga mata ni Lucas. Kaya, imbes na basta sundin ang nakasulat sa mga papel, nagpa siya siyang pumunta sa mismong pinangyarihan ng krimen. Nang makarating siya sa lugar, nakita niya ang isang makitid na kalye sa isang masikip na baryo. May mga bata na naglalaro sa kalye, mga kalalakihang nagkakasiyahan, at mga kalderong naglalabas ng masangsang na amoy ng pagkain. Huminga siya ng malalim. Hindi siya sanay sa mga ganitong lugar. Laging may banta ng karahasan. Laging may pakiramdam ng desperasyon. Pero kinailangan niyang magpakatatag. Kinailangan niyang maging matapang. Para kay Lucas, unang kinausap ni Ara ang isang matandang babae na nagtitinda ng kakanin sa may kanto. Manang, may nakita po ba kayo nung araw na may nangyaring gulo dito? Tanong ni Ara. Ako? Sagot ng matanda, habang pinupunasan ang kanyang pawis na noo. Oo, narinig ko yung sigawan. Tapos nakita ko yung bata. Tumatakbo. Yung sigawan po galing po saan? Galing sa babae. Hindi ko alam kung sino. Sumisigaw. Umiiyak. Narinig ko bago pa yung ingay ng kotse. Sabi ng matanda. Nagsalita. Isang mahalagang detalye na hindi nabanggit sa police report. Sunod na kinausap ni Ara ang ilang kapitbahay, pero ang karamihan ay walang alam. Takot o baka naman ay ayaw lang makialam. Hanggang sa matuntun niya ang isa sa mga pangunahing testigo sa kaso. Si Mang Lando, ang may-ari ng tindahan malapit sa eksena. Nang makaharap niya si Mang Lando, napansin ni Ara ang pag-iwas nito sa kanyang mga mata. Kinakabahan ito. Mang Lando, ano po yung nakita niyo sa nangyaring insidente? Wala po. Nakita ko lang yung bata na tumatakbo. Sagot ni Mang Lando, pero halata sa kanyang boses na hindi totoo ang sinasabi niya. Sigurado po ba kayo? Tanong ni Ara. Umiling si Mang Lando. Nagkukunwari. Mang Lando, alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabi ni Ara, diretso sa punto. Nagulat si Mang Lando. Attorney, wala po talaga akong alam. Mang Lando, may alam ka at hindi ako naniniwala na sinasabi mo sa akin ang totoo. Napabuntong hininga si Mang Lando. Attorney, wala akong choice. Pinilit nila ako. Sino? Pero hindi sumagot si Mang Lando. Nagpa siya si Ara
nasubukan ng ibang taktika. Mang Lando, alam ko ang tungkol sa mga utang mo. Alam ko na may malaking halaga kang binayaran kahapon. Biglang natigilan si Mang Lando. Naging maputla ang kanyang mukha. Saan mo nalaman yan, attorney? Ngumiti si Ara. Trabaho ko ang alamin ang mga bagay-bagay, Mang Lando. At alam ko na hindi ka nagsasabi ng totoo dahil natatakot ka. Natatakot ka sa kung sinong nagbayad ng utang mo. At hindi ako nagkakamali. Tumingin si Mang Lando sa paligid. Bago niya tuluyang sinabi ang katotohanan, nanginginig ang kanyang labi. Attorney, may nakita akong nagtatapon ng bagay malapit sa kotse. Isang lalaki. At ano yung itinapon niya? Hindi ko alam. Pero mukhang maliit, metal. Tapos, napahinto si Mang Lando. Tila natatakot na sabihin ang natitira. Tapos, pag-uudyok ni Ara. Tapos, attorney, sinabi sa akin na dapat kong sabihin na nakita ko si Lucas na ninakaw ang kotse. At pinagbayad ako. Napatingin si Ara sa mga mata ni Mang Lando. May takot, pero mayroon ding pagsisisi. Naghihintay si Ara ng ilang sandali. Kinakapos siya ng pag-asa. Nasaan yung lalaki? Umiling si Mang Lando. Hindi ko na alam, attorney. Umalis na siya. Pero may alam ako kung sino. Lalo pang tumindi ang pag-uusisa ni Ara. Sino? Kilala ko yung sasakyan niya. Kotse yun ng isang judge. Napahigpit ng hawak ni Ara sa kanyang bag. Hindi na ito simpleng kaso ng pagnanakaw. Hindi na ito basta isang kaso ng isang batang kalye. Ito ay isang kaso na nagsisimula pa lang. At sa wakas, nagkaroon ng tunay na bitak sa pader na kanyang kinakaharap. Sa isang magaspang na realidad, ang katarungan at ang hustisya ay hindi magkatulad. Alam ni Marco de la Cruz yan. Kaya naman, nang matanggap niya ang tawag mula kay Attorney Reyes, hindi na siya nagulat. Akala niya, sasabihin ni Ara na isuko na lang ang kaso, na wala ng pag-asa. Pero nagkamali siya. Nagkita sila sa isang maliit at madilim na kapehan malapit sa presinto. Nag-order si Ara ng itim na kape, samantalang si Marco ay nag-order ng simpleng kape. Hindi sila nag-uusap habang hinihintay ang kanilang mga order. Parehong tahimik, parehong abala sa pag-iisip. Nang dumating ang kape, tahimik na nagsimulang magsalita si Ara. Detective, nagpunta ako sa crime scene. At? Tanong ni Marco. May nakita akong detalye na hindi nabanggit sa police report. Hindi tugma ang kwento ng testigo. Sinulyapan ni Marco si Ara. May mapanuring tingin sa kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Si Mang Lando? Hindi nagsasabi ng totoo. Napahigpit ng hawak ni Marco sa kanyang tasa. Anong ibig mong sabihin? Pinilit siya. May nakita siyang lalaki na nagtatapon ng bagay. At alam ko kung sino ang lalaking yon. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang mga contact. Hindi niya na kailangan pang magtanong. Alam na niya kung ano ang gusto niyang itanong. Judge Salvador Reyes? Tumango si Ara. Ngayon nagulat naman si Marco. Kilala niya ang judge. Matagal na siyang nagtatrabaho sa presinto at nakakita na siya ng maraming judge. At ang judge na si Salvador Reyes ay isa sa mga pinakamahusay, matino. May paninindigan, hindi siya korap. Hindi ko maintindihan, sabi ni Marco. Bakit? May motibo, sagot ni Ara. Ang judge ay may utang siya. At ang kotse, hindi basta kotse lang yon. Nag-isip si Marco. Anong ibig mong sabihin? May bagay na nasa loob ng kotse. Isang ebidensya. At alam kong nagtatrabaho ka para sa judge. Alam kong inutos niya sa'yo na isara ang kaso. Natigilan si Marco. Paano niya nalaman? Detective, sabi ni Ara. Pinapanatili ang kanyang kalmadong boses. Hindi ako bulag. Nakita ko kung paano ka tinitingnan ng mga boss mo. Nakita ko ang pressure sa'yo. Napakagatlabi si Marco. Tama si Ara.
May pressure. Kaya detective, ano ang gagawin mo? Tanong ni Ara. Natahimik si Marco. Ano nga ba ang gagawin niya? Sundin ang utos ng kanyang mga boss? O makinig sa kanyang puso? Nagdesisyon si Marco. Hindi ko hahayaang manipulahin ako. Hindi ko hahayaang mapunta sa kulungan si Lucas dahil sa kasinungalingan. Napangiti si Ara. Isang ngiting tila nagpapakita ng pag-asa. Mabuti naman. Ngayon, kailangan nating magtulungan. Mula sa kalayuan, sinimulan na nilang iplano ang kanilang susunod na hakbang. Ang kanilang unang plano ay bumalik sa eksena. Naglakad sila papunta sa eksena habang papalubog ang araw. Ang madilim na kalangitan ay tila sumasalamin sa kanilang kalooban. Magkasama silang tumayo sa gitna ng kalye. Nasaan yung bagay na tinapon? Tanong ni Ara. Tumingin-tingin si Marco sa paligid. Pinilit niyang alalahanin kung saan niya nakita ang lalaki. Doon, sa may halaman. Naglakad sila papunta sa halaman. Ngayon, halos madilim na. Maghanap tayo, sabi ni Ara. Nagsimula silang maghanap. Sinisiyasat nila ang mga damo at basura. Hindi ito madali, pero hindi sila sumuko. Detective, saan ba tayo hahanap? Tanong ni Ara. Sa tingin ko, maliit lang yung bagay. Metal. Nagtulungan silang maghanap at sa wakas ay natagpuan nila ang isang bagay. Nakita ni Ara ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng buwan. Isang maliit na bagay na metal. Isang lighter. Kinuha ni Ara ang lighter. Napansin niyang may nakaukit dito. Ano to? Tanong ni Marco. Inisyal, sabi ni Ara. SR. Napatingin si Marco. Judge Salvador Reyes, bulong ni Marco. Tinitigan ni Ara ang lighter. Kailangan nating alamin kung ano ang ibig sabihin nito. Hinawakan ni Marco ang kanyang braso para bigyan siya ng lakas. Sinimulan na nilang gumawa ng paraan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang magtulungan at doon nagsimula ang isang bagong kwento. Mula sa pinakamadilim na lugar, sa pagitan ng mga pagtatalo at pagtutulungan, ng pagtitiwala at pagdududa, unti-unti silang nagiging malapit sa isa't isa. Isang gabi, habang nagtatalo sila tungkol sa mga ebidensya, biglang nadulas si Ara. At nahulog siya. Agad siyang sinapo ni Marco. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang sandali. Isang hindi sinasadyang sandali. Isang sandali na nagpabago sa lahat. Naramdaman ni Ara ang lakas ng mga kamay ni Marco. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Hindi na mag-isa sa paghahanap ng hustisya. Hindi na mag-isa sa mundo. Ang mga anino ay hindi basta-basta nawawala. Alam ni Detective Marco de la Cruz yan. Kahit na nakahanap sila ng lighter na may inisyal ni Judge Reyes, alam ni Marco na hindi pa tapos ang laban. Ang laban ay nagsisimula pa lang. At sa paglaban sa sistemang ito, hindi ka lang nakikipaglaban sa mga tao. Nakikipaglaban ka rin sa mga anino, sa mga taong nasa dilim. Nagulat si Marco nang isang araw ay sinabi ng kanyang hepe na isuko na niya ang kaso ni Lucas. Marco, masyado nang mahaba ang takbo nito. May mga bagong ebidensya na lumalabas. Malakas ang kaso laban kay Lucas. I-close mo na yan, sabi ng kanyang hepe. Nagulat si Marco. Pero, sir, hindi pa po natin alam ang lahat. Marco, trabaho mong sundin ang mga utos ko. Huwag ka nang maging pasaway. Hindi nakaimik si Marco. Alam niyang may nangyayari. May nagtutulak sa mga bagay-bagay na hindi niya maintindihan. Nang umalis siya sa opisina ng kanyang hepe, tinawagan niya si Ara. Attorney Reyes, mukhang hindi na tayo paborito, sabi ni Marco. Pinapasuko na ako. Anong gagawin natin? Tanong ni Ara. Kailangan nating mag-ingat, sagot ni Marco. May mga taong hindi gusto na mag-usisa pa tayo. Hindi nagtagal, naranasan na rin ni Ara ang banta. Isang gabi, habang nagmamaneho pa uwi, napansin niya ang isang itim na kotse na sumusunod sa kanya. Bilis, tahimik,
parang isang anino. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Marco. "Detective, may sumusunod sa akin." "Anong klaseng kotse?" tanong ni Marco. "Itim, walang plaka. Huwag kang magpanik. Manatili ka sa mga lugar na maraming tao. Hanap ka ng lugar na maliwanag," sabi ni Marco, gabay sa kanya. Sinubukan ni Ara na iwasan ang kotse. Nagmaneho siya papunta sa isang lugar na maraming tao, pero patuloy pa rin ang pagsubaybay sa kanya. "Detective, hindi ko na kaya." "Huwag kang sumuko. Isipin mo lang si Lucas. Isipin mo yung hustisya." Sinunod ni Ara ang mga sinabi ni Marco. Pagkalipas ng ilang minuto, nawala na ang kotse. Nang makarating siya sa kanyang apartment, halos hindi na siya makahinga. Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi na niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Maya-maya pa, dumating si Marco sa kanyang apartment. Nakita niya ang kanyang itsura. Nanginginig, natatakot. "Okay ka lang ba?" tanong ni Marco, hinawakan ang kanyang braso. Tumango si Ara, pero sa kanyang mga mata, nakita ni Marco ang takot na hindi na kayang itago. "Detective, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko," sabi ni Ara. Ang boses ay nanginginig. "Natatakot ako. Natatakot ako para sa sarili ko. Natatakot ako para kay Lucas." Nakita ni Marco ang kahinaan ni Ara, ang kanyang pagiging tao. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lahat ng kanyang pinagdadaanan, lahat ng kanyang takot. Hinatid ni Marco si Ara sa kanyang mesa. Hinawakan niya ang kanyang mukha at tiningnan siya sa mga mata. "Attorney Reyes," sabi ni Marco, "kailangan nating maging matapang. Kailangan nating ipagpatuloy ang laban. Hindi tayo pwedeng sumuko. Hindi tayo papayag na matalo." Huminga si Ara ng malalim. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa kanya. "Detective," sabi ni Ara, nagbago ang kanyang boses. "Kailangan nating magtulungan." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco na hindi na siya nag-iisa. Nagtulungan silang harapin ang mga anino. Sa mundo ng hustisya, ang mga bagay-bagay ay hindi laging kung ano ang mukha nito. Alam ni Ara yan. Kaya naman, nang matagpuan nila ang lighter na may inisyal ni Judge Reyes, hindi pa rin siya nagulat. Naghinala na siya na may malaking bagay na nakatago sa likod ng kasong ito. At ang lighter ay parang isang susi na nagbubukas ng mga pintuan. "Detective, kailangan nating alamin kung ano ang nasa likod ng lighter na to," sabi ni Ara. Nagtulungan sila sa pag-iimbestiga. Una, tinanong nila ang mga tao sa paligid, pero walang may alam. Ngayon, kailangan na nilang maghanap ng iba pang impormasyon. Nag-isip si Marco. "Kailangan nating alamin kung sino ang may-ari ng lumang kotse na ninakaw. Baka may impormasyon tayo doon." Nagsimula silang mag-imbestiga sa records ng pulisya. Nalaman nila na ang kotse ay pag-aari ng isang accountant. Isa siyang lalaki na nagtatrabaho sa isang kumpanya na may kinalaman sa isang proyekto na pinamumunuan ni Judge Reyes. Sa wakas, nakita nila ang pangalan, Rico Santos. Nagpunta sila sa bahay ni Rico, pero wala siya. May nakita silang nagtatrabaho. Sa labas, may mga pulis na nagbabantay. Alam nilang hindi nila pwedeng magtiwala sa kanila. Kaya, nagdesisyon silang pumasok sa opisina ni Rico. Gabi na noon, madilim at tahimik. Pinilit nilang buksan ang pinto ng opisina. At nakapasok sila. Nagsimula silang maghanap ng ebidensya. Binuksan nila ang mga drawer. Tiningnan nila ang mga papel. Pero wala silang makita. "Sa tingin mo, saan niya itinatago yung ebidensya?" tanong ni Ara. "Hindi ko alam," sagot ni Marco. "Pero kailangan nating hanapin yan." Naghahanap sila sa lahat ng sulok ng opisina. Hanggang sa makita ni Ara ang isang kakaibang drawer. "Detective, tingnan mo to," sabi ni Ara. Naging interesado si Marco. Tinanggal ni Ara ang drawer. Sa likod, may isang lihim na compartment. May mga papel.
Kinuha ni Ara ang mga papel. Nakita nila na ang mga ito ay mga dokumento tungkol sa mga maling gawain. Ang Judge Reyes ay tumatanggap ng mga suhol. Hindi ko ma-imagine, sabi ni Marco. Alam kong hindi mo ma-imagine, sagot ni Ara. Pero yun ang totoo at kailangan nating ipakita yan sa korte. Sa isang sulat, mayroon ding nota. Sinasabi na ang orihinal na kopya ng mga dokumento ay nasa isang USB at laging nasa loob ng kotse na ninakaw. Biglang may narinig silang ingay. Napatingin silang dalawa. May mga tao, mga lalaking may malalaking katawan. Ang mga lalaking ito ay nakahinto sa pinto, nakatingin sa kanila. Alam nilang nasa panganib sila. Attorney Reyes, kailangan na nating umalis, sabi ni Marco. Oo nga, sagot ni Ara. Pero huli na ang lahat. Minsan, ang pagtakas ang tanging paraan upang manatiling buhay. Alam ni Marco de la Cruz yan. Kaya naman, nang makita nila ang dalawang lalaking nakaharang sa pinto, agad siyang kumilos. Hindi siya nag-isip. Kumilos siya ayon sa kanyang instinct. Attorney Reyes, sumama ka sa akin, sigaw ni Marco habang hinahawakan ng kamay ni Ara. Nagtago sila. Sinubukan nilang tumakbo, ngunit hindi sila mabilis. Ang mga lalaki ay malalaki at malakas. Napagtanto ni Marco na kailangan niyang lumikha ng isang distansya. Kailangan nating maghiwalay, sigaw ni Marco. Ikaw ang sumama sa kanan, ako sa kaliwa. Sinunod ni Ara ang sinabi niya. Tumakbo sila sa magkaibang direksyon. Ang mga lalaki ay naguguluhan. Hindi nila alam kung sino ang dapat habulin. Ginawa ni Marco ang lahat upang magmukhang mas delikado at nakatago. Naging isang palaro ang habulan. Tumawag si Marco sa pulisya. Mayroon kaming emergency. Ngayon na. Nahanap niya si Ara. Nagtago silang dalawa sa isang masikip na bahay aliwan. Sa wakas, nang makatiyak sila na ligtas na, nagpahinga sila. Sa pagitan ng paghinga nila, narinig ni Marco si Ara. Muntik na tayong mamatay. Oo, sagot ni Marco. Kung hindi ka nag-isip ng ganon, baka hindi na tayo buhay. Napangiti si Marco. Sa gitna ng panganib, nakita niya ang isang bagay, ang paghanga sa kanyang mga mata. Nagtulungan silang harapin ang nangyari. Tinanong nila ang kanilang mga sarili. Nagtago sila. May problema, sabi ni Ara. Hindi tayo pwedeng bumalik sa opisina. Hindi tayo pwedeng magtiwala sa kanila. Tama ka, sagot ni Marco. Kailangan nating maghanap ng lugar. Lugar na ligtas. Kaya naghahanap sila ng isang murang hotel. Doon sila nagpahinga. Nang nagpahinga sila sa hotel, nagsimulang mag-usap sila tungkol sa nakaraan nila. Alam na ni Ara ang kanyang sakit. Kinuwento niya ang kanyang nakaraan. Ang tatay ko ay isang abogado din. Inosente siya, pero pinatay siya ng sistema. Nakinig si Marco. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Tanong ni Ara. Ang pagkawala ng hustisya. Sinabi ni Marco ang kanyang kwento. Naging mahigpit ako noon sa mga tuntunin. Nagkamali ako. Nakinig si Ara. Naging tahimik. Sa pagitan ng mga pag-uusap, naramdaman ni Marco na mayroong ibang bagay. Isang pag-asa. Nagsimula silang maging malapit sa isa't isa. Naramdaman ni Marco na ang kanyang mundo ay nagiging mas maliwanag. Hindi kita pababayaan, sabi ni Marco. Lalaban tayo ng magkasama. Nang gabing iyon, naramdaman ni Ara ang isang bagay na hindi pa niya nararamdaman noon. Pag-asa. At marahil, pag-ibig. Nang gabing iyon, nakatanggap si Marco ng isang text. Isang larawan. Ang kapatid ni Lucas, kasamang pinakamahal. Sabi ng text, tumigil na kayo. Ang banta ay parang hangin. Alam ni Detective Marco de la Cruz yan na Bancian. Alam niya na ngayon, ang mga kalaban ay hindi na basta-basta. Handa silang gawin ang lahat upang mapanatili ang kanilang mga lihim. Kaya naman, nang matanggap nila ang text, agad silang kumilos. Attorney Reyes, kailangan nating gawin ang lahat upang maprotektahan ang pamilya ni Lucas. Sabi ni Marco. Nagplano sila.
Kinontak nila ang ilang kaibigan sa pulisya. Tinulungan nila ang ina ni Lucas magtago. Nag-isip si Marco. Kailangan nating hanapin si Rico Santos. Pero huli na. Nang puntahan nila ang bahay ni Rico, natagpuan nila na patay na ito. Isang kaso ng pagpapakamatay. Hindi sila naniniwala. Hindi niya kayang gawin yan, sabi ni Ara. Hindi, sagot ni Marco. Pinatay siya. Lalo silang nag-alala. Alam nilang kinokontrol ng kanilang mga kalaban ang lahat. Kailangan nating mag-ingat, sabi ni Marco. Tama ka, sagot ni Ara. Bumalik sila sa presinto, pero nagulat sila sa kanilang nakita. Pinatawag si Marco sa opisina ng kanyang hepe. Nang pumasok siya, nakita niya na may mga pulis na naroon. Detective de la Cruz, mayroon kaming mga tanong sa'yo, sabi ng kanyang hepe. Nagulat si Marco. Ano po ang problema, sir? May ebidensya na pinili mo. Kinuha mo ang pera. Sagot ng kanyang hepe. May inilatag ang kanyang hepe. Mga pera. Ano yan? Tanong ni Marco. Pera na ibinigay sa'yo ng mga kalaban, sabi ng kanyang hepe. Hindi makapaniwala si Marco. Pinagbintangan siya. Hindi totoo yan, sabi ni Marco. Pinagbintangan ako. Pero hindi siya pinaniwalaan ng mga tao. Sinususpinde siya. Pagkatapos noon, pinatawag si Ara sa opisina ng kanilang komite. Attorney Reyes, may mga reklamo laban sa iyo, sabi ng mga miyembro ng komite. Nagtataka si Ara. Anong reklamo? May reklamo na wala kang moralidad. May reklamo na ginawa mo ang lahat para sa pabor. Nagulat si Ara. Hindi ko ginawa yan, sabi ni Ara. Kailangan mong itigil ang paggawa ng abogado, sabi ng komite. Hindi makapaniwala si Ara. Ang lahat ay nawawala. Ang lahat ay dumidilim. Sa wakas, naramdaman ni Ara na wala na siyang lakas. Ang pader ay masyadong mataas. Ang pader ay masyadong makapal. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Minsan, ang kadiliman ay tila walang katapusan. Alam ni Atty. Ara Reyes yan. Alam niya na ang sistema ay madalas na mas malakas kaysa sa isang individual. Alam niya na ang hustisya ay madalas na nagtatago sa likod ng mga gawa-gawang katotohanan. Ngayon, ang lahat ay gumuho. Si Marco ay sinuspinde. Siya naman ay sinampahan ng mga maling paratang. Ang kanilang mga kalaban ay nanalo. Nawalan na ng pag-asa si Ara. Nasa opisina siya. Nag-iisa, nakatingin sa larawan ng kanyang tatay. Nakaramdam siya ng isang malalim na pagod. Wala na siyang magawa. Tumawag sa kanya si Aling Nita. Attorney, paano na po ang anak ko? Hindi ko alam, Aling Nita, sagot ni Ara. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko na alam. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nagluluha. Natiyak niya. Hindi niya kayang harapin pa ito. Hindi na niya kayang lumaban. Naisip niya, susuko na siya. Isang katok sa pinto. Tumingin siya. Si Marco. Pinilit niyang ngumiti. Marco? Hindi nagsalita si Marco. Umupo siya sa tabi ni Ara. Ngumiti siya. Ara, alam ko ang lahat, sabi ni Marco. Alam ko ang sakit mo. Alam ko ang takot mo. Natahimik si Ara. Pero Ara, hindi ka pwedeng sumuko. Hindi ka pwedeng tumigil, sabi ni Marco. Bakit pa? Tanong ni Ara. Wala na tayong pag-asa. Wala na tayong ebidensya. Ang lahat ay laban sa atin. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Ara. Ara, hindi tayo dapat sumuko. Hindi dapat tayo tumigil dahil alam natin ang katotohanan. Nagsimula tayo dahil may gusto tayong ipaglaban. Nagsimula tayo para kay Lucas. Nagsimula tayo para sa mga taong walang boses. Tininingnan ni Ara si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat. Nahanap niya ang ngiti ni Ara. Kinuha niya ang mga kamay ni Ara. Ara, naalala mo pa ba kung bakit tayo nagsimula? Ano ang unang sinabi ni Lucas sa atin? Sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-flash sa isipan ni Ara. Ang tattoo. Ang tattoo?
Naging interesado si Marco. Anong tattoo? Naisip ko, sabi ni Ara. Tinanong ni Lucas kung sino yung lalaki. Sabi niya, may tattoo yung lalaki. Anong itsura ng tattoo? Paru-paro. Sa pulso? Nag-isip si Marco. Tawagan natin ang lahat ng impormante natin. Sigaw ni Marco. Hanapin natin ang lalaking may tattoo ng paru-paro. Nagpasya sila. Hindi pa tapos ang laban. Mayroon pa silang pag-asa. Sa mundo ng hustisya, ang bawat segundo ay mahalaga. Alam ni Detective Marco de la Cruz. Yan. Alam niya na kailangan nilang kumilos ng mabilis, na kailangan nilang hanapin ang lalaking may tattoo ng paru-paro. Hindi nagtagal. Nakahanap si Marco ng mga impormante na matutulong sa kanila. Gamit ang kanilang mga koneksyon sa underworld, natuklasan nila na ang lalaki ay nagtatrabaho bilang isang utusan ng isa sa mga taong pinakakinatatakutan sa lungsod. Siya ay tinatawag na Butiki. Nagulat si Marco. Butiki? Seryoso? Oo, sagot ng kanilang impormante. Kilala siya. Walang sino man ang nakikipaglaban sa kanya. Pero hindi sila sumuko. Kailangan nilang hanapin ang Butiki. Kailangan nilang mahanap ang lalaking may tattoo ng paru-paro. Sa kanilang mga investigasyon, natuklasan nila na ang Butiki ay nagtatago sa isang lugar sa paligid ng lungsod. Agad silang nagtungo roon. Sa isang madilim na kalye, nakita nila ang lalaking may tattoo ng paru-paro. Mayroon siyang hawak na isang armas. Nagsimula ang habulan. Hinahabol ni Marco ang lalaki. Sa huli, nahuli ni Marco ang lalaki. Sa kanilang pagtatalo, sinabi ng lalaki na siya ay nagtatrabaho para sa judge, na binayaran siya upang magnakaw ng kotse at ilagay ang mga bagay sa loob nito. Ngayon, kailangan na nilang makakuha ng katibayan upang mapatunayan ito. Kailangan mong magsalita, sabi ni Marco sa lalaki. Kailangan mong sabihin ang lahat sa korte. Sa parehong oras, naghahanda si Ara para sa paglilitis ni Lucas. Attorney, anong gagawin natin? Tanong ni Aling Nita. Wala na tayong pag-asa. Hindi, sagot ni Ara. Mayroon pa tayong pag-asa. Kailangan nating ipaglaban ang hustisya. Naghanda siya ng mga dokumento. Naghahanap siya ng mga testigo, pero wala siyang mahanap. Dumating ang araw ng paglilitis. Umupo si Ara sa kanyang upuan. Tumingin siya kay Lucas. Nakita niya ang takot sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Lucas, sabi ni Ara. Sinisikap ng ngumiti. Lalaban tayo. Nagsimula ang paglilitis. Sinabi ng taga-usig ang kanyang argumento. Si Lucas Martinez ay isang magnanakaw. Siya ay dapat managot sa batas. Sabi ng taga-usig. Tumayo si Ara. Sinimulan niyang i-cross-examine ang mga testigo ng taga-usig. Sinubukan niyang sabihin ang katotohanan. Pero mahirap. Ang lahat ay nakasulat na laban kay Lucas. Tila walang pag-asa. Biglang, sa gitna ng paglilitis, nagbukas ang pinto. Pumasok si Marco. Sa likuran niya ang lalaking may tattoo ng paru-paro. Alam ni Judge Reyes na ito ang katapusan. Minsan, ang katotohanan ay may kapangyarihang magpalaya. Alam ni Attorney Ara Reyes yan. Alam niya na ang katotohanan ay maaring maging armas. Pagpasok ni Marco at ng lalaking may tattoo ng paru-paro, sa silid ng korte, nagulat ang lahat. Napahinto ang paglilitis. Tumingin si Judge Reyes kay Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Attorney, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Judge Reyes. Ang kanyang boses ay tila isang kidlat. Mr. Reyes, mayroon akong isang testigo na makapagpapaliwanag ng lahat. Sagot ni Ara. Kalmado ang kanyang boses. Tinawag ni Ara ang lalaki sa bintana. Sa takot at pag-aalinlangan, naglakad ang lalaki sa harap ng korte. Alam mo ba ang mga dapat mong sabihin? Tanong ni Ara. Tumango ang lalaki. Pinilit ni Ara ang lalaki na sabihin ang lahat. Ako po ang kumuha ng kotse. Ako ang kumuha ng USB. At binayaran po ako. Nagsimula ang lalaki na magsalita.
Nakatingin sa lalaki si Judge Reyes. Sa kanyang mga mata, nakita ni Ara ang takot. Hinarap ni Ara si Judge Reyes. "Judge, kailangan nating malaman ang katotohanan," sabi ni Ara. "Sino ang nag-utos sa iyo?" Naging maputla si Judge Reyes. "Hindi totoo yan." Sigaw ni Judge Reyes. "Hindi," sagot ni Ara. "Nandito ang ebidensya." Sa sandaling iyon, pinakita ni Ara ang USB sa lahat. Ang mga dokumento ay na-project sa isang malaking screen. Nakita ng lahat ang mga dokumento. Nagsimulang magulo ang lahat sa loob ng korte. Sa gitna ng kaguluhan, tinanong ni Judge Reyes ang lahat. "Bakit mo ginagawa ito?" Sinabi ng taga-usig ang kanyang argumento. "Siya ay isang magnanakaw. Hindi natin siya hahayaang makatakas sa batas." Sabi ng taga-usig. Sinabi ni Ara na gusto niyang linawin ang lahat. "Judge, lahat ng mga dokumento ay nagpapatunay na ikaw ay tumatanggap ng mga suhol. Hindi ka dapat tumayo sa harapan namin." Nagulat ang lahat. Tumawa si Judge Reyes. "Ano ang ginagawa mo?" Huli na ang lahat. Biglang, sa gitna ng kaguluhan, tinawag ni Marco ang pulisya. "Ito na po ang oras," sigaw ni Marco. Pumasok ang mga pulis sa silid. Hinuli nila si Judge Reyes. Hindi makapaniwala ang lahat. Pagkatapos noon, pinatawag ni Ara ang kanyang kliyente. Naging tahimik ang lahat sa paglabas ng korte. Ngayon, inihayag ng hukom ang kanyang pag-aproba. Ang aking pasya ay, si Lucas Martinez ay hindi nagkasala. Nagpalakpakan ang lahat. Sa gitna ng kaligayahan, tumakbo si Lucas kay Ara. Niyakap niya si Ara. "Salamat po, attorney." Ngumiti si Ara. "Walang anuman, Lucas." Sa sandaling iyon, naglakad si Marco. Tinapik niya ang balikat ni Ara. "Sa tingin ko, matagumpay tayo," sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Tinumingnan ni Ara si Marco. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang lahat. Ang kanilang mga karanasan, ang kanilang pag-ibig sa pagitan nila. Minsan, ang katotohanan ay may kapangyarihang magbigay ng simula. Alam ni Attorney Ara Reyes yan. Alam niya na ang hustisya ay hindi laging nagtatapos sa pagkakakulong ng isang tao. Minsan, ito ay nagsisimula pa lang. Ilang buwan ang lumipas, si Judge Reyes ay nakakulong na. Si Marco ay nagbalik sa kanyang trabaho at ngayon ay mas mataas ang kanyang ranggo. Si Ara ay nag-apply ng kanyang sariling opisina. Pinag-aaralan niya ang mga kaso, hinihintay niya ang mga kliyente. Ngayon, naglakad si Ara at Marco sa parke. Pinapanood nila ang mga bata na naglalaro. Nakita nila si Lucas at ang kanyang kapatid na babae. Masaya silang naglalaro. "Nakita mo ba?" tanong ni Marco. Ngumiti si Ara. "Oo," sagot ni Ara. "Sana lahat ng bata ay may ganitong kalayaan." Lumapit si Lucas sa kanila. "Attorney! Detective!" Sigaw ni Lucas, tumatakbo sa kanila. Binigyan niya si Ara ng isang bulaklak. "Salamat po," sabi ni Lucas. Ngumiti si Ara. "Walang anuman, Lucas." Ngumiti si Lucas. "Salamat din, Detective." Tumawa si Marco. "Walang anuman, Lucas." Tumingin si Marco kay Ara. Nakuha ni Ara ang kanyang kamay. "Sa lahat ng kasong hinawakan ko," sabi ni Marco, "ikaw ang pinakamagandang napanalunan ko." Ngumiti si Ara. "Sa lahat ng kaso na hinawakan ko," sabi ni Ara, "ikaw ang pinakamagandang nahanap ko." Ngumiti sila sa isa't isa. Nagsimula silang maglakad. Sa wakas, natagpuan nila ang pag-asa. Sa wakas, natagpuan nila ang pag-ibig. Sa wakas, natagpuan nila ang isang bagong simula. Sa gitna ng liwanag, sa gitna ng buhay, ang pag-ibig at katarungan, sa wakas, nangyari na.